Hi guys, so I don't know if I want to vlog this, but here I am vlogging it. Because I asked my husband if it's okay for you to vlog it. Tapos sabi niya, it's okay, I don't mind. So we want to tell you guys a bad news, but maybe most of you guys will think na wala kaming problema, ganun. Ayoko sana i-vlog kasi medyo masakit, ganun. Hindi ko alam kung, alam mo yung makakapagsalita ako kasi, ayun kasi meron siyang major surgery bukas. Pero hindi ko alam kung, ang hirap. So, merong butas sa puso ni Travis. So, recently lang namin nalaman. Sabi ko, nung sinabi niya sa akin, siguro mga last 2 months, na sinabi niya sa akin, sabi niya, babe, may nakita sila sa puso. Kasi meron siyang mga symptoms na nararamdaman. So, yung parang pag humihiga siya, sabi niya, para daw yung hindi siya mapakalim, hindi siya makatulog ng ayos kasi nga, ayun, yung parang merong nagaano sa puso niya, gano'n, yung parang, hindi ko alam kung yung parang naninikip yung dibdib niya, gano'n. So, sabi ng doktor, buti daw na naagapan, nakita daw nila agad. Kasi, baka daw magkaroon ng mas malaking problema kapag hindi naagapan, na hindi naoperahan. Kasi nga, baka daw magkaroon siya ng major heart attack, ganun. Tapos, syempre, hindi namin alam eh. Ngayon lang namin nalaman kahit yung parents niya, they didn't even know. Tapos, ngayon lang nila they just found out recently na he told us after he went to the doctor and they told him that that's why you're having that problem because you have a hole in your heart. And he didn't even know after all these years, like 30, 35 na, yun, hindi namin alam guys na meron siyang ganun. Masakit para sa akin kasi, oh God, lagi niyang sinasabi sa hindi ako sanay sa mga gantong vlog. Gusto ko lang mailabas. Meron ako mga pinagsabihan friends. Sabi ko sa kanila na parang ayoko i-vlog kasi masakit. Although na operahan siya bukas para yun nga, para masolusyonan. Pero ano lang ako kasi, lagi niya sinasabi na what if hindi ako magising, what if may mangyari, ganun. Pero madalas naman nagiging okay yung operation nila. Pero doon ako naiyak kapag kasi sabi niya, what if ano mangyari, ganun, hindi ako magising. Tapos, ang hirap pigilan nung iyak mo, no? Pag doon na kayo sa usapan na ganun. Especially yung mother-in-law ko. Oh my gosh. Gusto ko magsalita, kaso ang hirap kasi. Iyakin din kasi ako pag may mga ganitong problema, ganun. So, every time na, kasi nandito yung mother-in-law niya, and yun din ang reason bakit nandito siya, kasi para tulungan kami. And, syempre, major surgery to para kay Travis. Yes, may mga naging surgery siya before, pero, syempre, parang, sa amin kasi, di ba nga, puso na yung pinag-uusapan eh. Tapos, meron siyang butas, tapos tatakpan nila guys. Sabi nila, saglit lang naman daw yung operasyon, pero kinakabahan pa rin kami, natatakot pa rin kami kung anong mangyari, what if hindi daw siya magising, ganun. Yung sinasabi niya sa akin, sabi ko, magigising ka. Pinapalakas ko lang yung loob niya kasi nga, kinakabahan din siya eh.
sinasabi niya sa akin, babe, kinakabahan ako. Makikita nyo lang sa kanya sa video na, makikita nyo lang sa amin na para kaming walang problema. Na, yun nga, na parang, kasi hindi namin sinasabi. And ayaw namin sanang malaman ng iba, ganun. Pero gusto kong i-share sa inyo, 'di ba? Para sa mga iba na merong pinagdadaanan na problema, ganun. So, pwede nyong i-share sa ibang tao, yung para gumaan din yung loob nyo, 'di ba? Kasi ako matagal ko siyang tinago. Hindi ko din talaga sinabi sa iba. Tapos siguro mga friend ako na sinabihan. Dalawa lang siguro. Sinabi ko sa kanila na yun nga nangyari. Nagulat din sila kasi nga syempre napaka-healthy ni Travis eh. Wala naman siyang problema. Yung problema niya lang daw talaga yun kapag parang naninikip yung ano niya, dibdib niya pag natutulog siya. May mga time na yun nga, parang siguro. Kaya nagpakonsulta na siya sa doktor, ganun. After all these years, 35 years old siya, dun lang nalaman na meron siyang butas sa puso. Ayun nga. So sabi niya na operahan siya, kailangan maagapan daw agad, habang maaga pa daw, para hindi daw magkaroon ng problem later on na baka magkaroon siya ng major heart attack. Tapos, ayun, kasi yung function daw ng puso, iba yung ganun. Kasi nga may butas, diba? Syempre, pag may butas, may problema. Hindi siya yung parang katulad ng puso natin na normal tawag niyo tumibok, ganun, normal. Basta normal lahat. Sa kanya kasi merong butas, ganun. So, grabe yun. Nalaman ko, guys. Sobrang iyak ko. Hindi ko lang talaga pinakita sa kanya. Pero, alam mo yun, yung nalaman ko, ang dami nang pumasok sa utak ko na ano yun? Paano yun? Alam mo, hindi naman kasi, wala akong alam sa ganyan eh. Tapos, healthy siya, pero, yung akala mo na walang problema yung asawa mo kasi nga healthy siya. Tapos ngayon na malalaman namin na ganun, meron siyang butas sa puso. Kasi yun ganun nakita ng doktor. Tapos yun daming pumasok sa isip ko na anong mangyari, paano pag nawala siya, ganun. Tapos dalawa na lang kami ni Ellie may iwan, ganun. Although nandito yung mother-in-law ko, father-in-law ko, pero mahirap syempre. Ayaw mo mawala yung asawa mo eh, 'di ba? Tapos, basta ang dami niya sinasabi, mga ganun, minsan niloloko niya ako, ganyan. Tapos, kaya lately, hindi ako masyadong nagsasabi about sa upcoming operation niya. Di tulad dati na, di ba, kapag mga anak ako, yun, ina-upload ko. Yun, kasi yung parang journey ko, pag panganganak, tapos yun. So, gusto ko lang i-share to sa inyo, and please pray for Travis, ganun, na sana maging successful yung operation. I know na magiging successful naman, pero gusto ko lang talaga kasi alam mo na, yung meron pa rin sa isip mo na pero mas maganda yung marami magpe-pray, 'di ba? Para kasi 'di ba, prayer is very powerful, ganun. Si Lord lang talaga yung pinagkakaano namin. Sa kanya lang talaga kaming titiwala, and I know na hindi kami pabayaan ni Lord. So after nito, sana wala nang problema, na wala na siyang mga surgery, ganun. Parang na-trauma na ako. Kasi sobrang dami niya na naging surgery. Pangatlo na to, guys. So, dati sa Japan siya, meron siyang parang naging surgery nung wala pa kami noon, hindi pa kami magkakilala. Tapos, pangalawa, dito, bago ko manganak, hernia surgery niya. Tapos, pangatlo is, ito nga, para major surgery, sa puso na. Sabi ko, sana last na yan, sana tama na, ganun, kasi, ang sakit eh. So, although, maayos naman nila, oh my gosh, may pasok pa kasi ako ngayon. Parang gusto ko lang ilabas, yun. Gusto ko lang i-share sa inyo, no? And please, pray for Travis, guys. I know maraming nagmamahal kay Travis, and I know magiging okay siya. He will be fine, and we keep praying every night, every day, na maging okay yung surgery niya, and then yung recovery niya is quick. Kasi the doctor told us the recovery should be quick. Kasi ano lang naman daw, hindi siya open surgery, pero sa vein ata, gagawin yung
ilulusot yung aparato. So dito kasi sa Amerika medyo magandang maganda ditong magpa-opera kasi nga na sila, tawag nito, advanced sila. Tapos mga robot yung madalas minsan ginagamit nila, pero I'm not sure kung anong gagawin nila sa yung kay Travis. Pero sabi naman ng doktor, saglit lang daw yung operation. Kasi di daw siguro abutin ng mga 3 hours. Pero maximum daw is 3 hours. So, ayun, please pray for Travis, guys. I really don't wanna share this because it's private. Pero I know you're part of our family and you know, yung life namin, ina-update namin kayo. Parang, sinishare namin yung life update namin sa buhay namin kasi I know na mapapansin nyo rin minsan na baka mapansin nyo din na ba't hindi ko binablog si Travis, baka kasi hindi ko siya ma-vlog while he's recovering, ganun. So ayun, para aware din kayo, and please pray for his surgery. It's gonna be tomorrow, guys, and we will update you. So papasok na ako sa work, umiyak muna, no, so, sana hindi mapansin ng katrabaho ko. So ayun, gumaan naman yung pakiramdam ko nung sinabi nung na mas madali lang daw yung recovery, pero yung natatakot pa rin ako kasi parang yun nga, puso yung pag pinag-uusapan 'di ba? Puso na yung pinag-uusapan natin dito, tapos lagi niya sinasabi sa akin, paano ba pag hindi ako na ganyan, nagising daw, gano'n. Ang pinagsasabi mo, sinasabi ko nga sa kanya na, ano ka ba, mas baka mauna pa ako sa yung 'di ba? Tapos pinapalakas ko lang yung loob niya. Tapos nag-usap kami ng mother-in-law ko, hindi namin maiwasang hindi malungkot, hindi matakot, ganun. Pero I know na God is working in our lives, ganun. Pero ayun, pakisama na lang din sa prayer nyo, guys, no. So ayun, i-update namin kayo bukas yung operation niya, and nakakaba, pero si Lord na talagang bahala. So yun lang, guys, ang vlog natin for today. Thank you for watching, and pasensya na kung medyo may crying tayo ng entrada, no. So thank you, guys, for watching. See you again next time. Bye bye.